Ininspeksyon din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang proyekto para sa pagbangon ng mga nasalanta ng Bagyong Tino noong nakaraang taon sa Cebu. Kabilang dyan ang flood control projects at ang Metro Cebu Expressway. Binuksan din ng Pangulo ang walang gutom kitchen sa Cebu para magbigay ng libreng pagkain sa mga pinakamahihirap nating kababayan. Nagbabalik si Clazel Pardilla. Nasirang mga kabahayan, nagpatong-patong na mga sasakyan at daang-daang binawian ng buhay. Yan ang iniwan noon ng Bagyong Tino matapos ang malakas na pag-ulan na nagpabaha sa maraming lugar sa Cebu na karaang taon, kabilang ang lungsod ng Talisay. Para maigsan ang labis sa pagtaas ng tubig ngayong tag-ulan, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginagawang flood control project sa Mananga River sa Talisay City. Inayos natin yung mga flood control na structures dito at may drainage na para doon pagka naipon ang tubig dito sa likod ng ating mga flood control structure, merong lalabasan ng tubig. Sa ngayon, inilikas na ang mga residenteng nakatira sa tabing ilog na itinuturing na danger zone. Target naman ni Pangulong Marcos na magpatayo ng dam malapit sa Mananga River na sasalo at magkokontrol sa tubig sa ilog upang mabawasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar sa Talisay City. Patuloy lang ang ginagawa natin para hindi na maulit yung napakalaking perwisyo nung pagdaan ng bagyo, ng Tino, at saka nung pagdaan nung baha dito at ang daming nasira. Tinungo rin ni Pangulong Marcos ang isang bahagi ng Metro Cebu Expressway na nasira matapos ang pagguho ng lupa noong 2024. Simula noon, hindi na madaanan ng kalsada. Pero ngayon, Pinangako natin na matatapos ito by June. Ito na ngayon tayo para tingnan at inspeksyonin. It is almost finished. mula sa dating 2 lanes, ginawa na itong 4 na maari ng daanan habang kinakabitan ng slow protection. Binuksan rin ni Pangulong Marcos ang walang gutom kitchen sa Cebu City. Ito ang ikalawang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development sa bansa na nag-aalok ng libreng pagkain sa mga pinakamahirap na Pilipino. After this will be Zamboanga. Sa Zamboanga naman natin na ibubuo ito. So patuloy lang ito, lalong-lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Sana dumating ang araw na wala nang gutom na Pilipino. Bukas ang walang gutom kitchen mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng hapon upang magbigay ng libreng pagkain. Clazel Pardilla para sa Bayan.